Hello guys! Welcome back to my channel at welcome po sa ating series again, Grow Rich Bit by Bit, kung saan tinuturuan ko po kayo ng personal finance, mga konting tips. At ngayon po, napakaiksing tip lang po ang pag-uusapan natin pero very important, no? Rational decisions po, very important po para po sa ating lahat. Kasi ang financial success po natin, no, nakasalalay po yan sa pagpili ng tamang decision. You can be intelligent, brilliant, or extremely talented. Naku, may mga alam po kung ganyan po, no? Mag-asawa, parehas na PhD pero naghihirap, no? At talagang hirap at naghihikahos, no? Kasi bakit? Ang importante po talaga yung decisions. Kasi kung mali ang decisions po natin, hindi po maganda ang ating magiging future, no? For example, may kilala po ako, no, na 16,000, no? Or 15,000 ang sweldo pero kumuha ng kotse, naguhulog ng 16,000 a month. Imagine that, no? Ang sweldo mo 15,000, ang hulog mo sa kotse 16,000. Paano yun? Ano pa? Impulsive buying. Ayan, very common po. Credit card misuse. Yan, common din po, no? Na mga bad choices na nangyayari po, no? And sometimes, no, hindi siya ganun kagrabe. Sometimes it's very subtle. For example, hindi mo na-realize na hindi mo kayang magtrabaho forever. Hindi mo na-realize na tatanda ka. That is a bad choice, no, na hindi mo pinaghahandaan ang pagtanda mo, ang paghina mo, no. Ano pa, hindi ka nag-evolve, no? Hindi ka nag-i-improve, no? Nung gumraduate ka, ang ganda nung naging architect ka, naging lawyer ka, naging ganito ka, pero nakalimutan mo mag-upgrade, mag-update, no? Within the skill set ng career mo and sometimes outside ng career mo. Ayan. So minsan hindi nag-evolve, hindi nag-improve. Ayun, nagiging stagnant po tayo. Ayan. So kasi po very natural po, no, sa ating mga tao na gumawa po tayo ng mga pangit na decision. Kasi personal finance po is uncommon sense. Hindi po siya common sense, no? Hindi madaling maintindihan kung ano ang tama. Kasi po madalas po sa atin bilang tao, nangunguna po ang ating emotions. Nagiging kalaban po kasi very natural po talaga sa atin na emotions nanggagaling ang ating decisions. Puso, hindi utak ang gumagana. Yun nagiging natural sa atin. And dahil naman dami pong tao ang emotions sa pinapagana, yun din na nakikita natin. Yun din nakikita ng mga bata, ng mga matatanda. Emotional sila. Yun, paglaki, gano'n, nakakukuha. So, very natural. So, yung pagbaliktad po nun, napakahirap po talaga. Ayun, no? Ang key po kasi, no, para maging successful to tayo financially is be rational. Ibig po sabihin rational kung ano yung tama. Yun ang gagawin mo. Hindi emotion, hindi puso, utak talaga. Yung para bang robot ka mag-decision. Kung ano yung tama, yun ang gawin mo no? Huwag kang kumuha ng bad choices in life, no? Ito pa isa po, no? Dapat po, kung ikaw ay rational na tao, dapat din po, kaya mong tiisin na hindi mo katulad yung iba. Nakikita mo yung iba, no? Bili ng bili, shopping ng shopping. Pero syempre ikaw, hindi ka na-go all out. Ikaw, hindi ka nagki-credit card misuse. Hindi ka naiinggit. No? Hindi ka rin kumukuha ng credit card na aabusuhin mo, no? Hindi ka naiinggit sa iba na shopping ng shopping. Kaya mo magtiis na maging iba ka. Ayun, ganun po. Kasama po yan sa pagiging rational. Hindi ka lang robot, but comfortable ka na maging robot. Ayan, no? So to do well financially, dapat po conscious po tayo na gumawa ng tamang decision every day po is ang dami pong decision financially, no? Araw-araw battle po yan. Battle po talaga yan, no? So dapat nag-form po tayo ng habit na gumagawa po tayo ng rational decisions absent of emotion. At ang epekto po nito, nagko-compound po ito after many years or decades. Sa umpisa, hindi mo mararamdam, pero katagalan, yung mga magagandang decision na ginagawa mo, ay naku, magpapatong-patong yan at gaganda din po ang future natin. Ayun, hanggang doon lang ang daldalan natin yan. Maiksing lang po. Like, share, subscribe. To God be the glory. God bless sa inyong lahat. Bye-bye.